Ako si Chenilyn. Bata pa lamang ako, nakilala kong matalik kong kaibigan na si Pimpin. Isang batang Thai na masayahin at laging may daladalang puting scarf. Regalo ko ito sa kanya nung kanyang karawan. Hindi kami mapaghiwalay, pero dumating ang hindi inaasahan. Bigla kami pinauwi ng pamilya ko sa Pilipinas. Gusto kong magpaalam na personal kay Pimpim, pero nasa ospital siya noon. Halos wala ng lakas. Sa huling tawag namin, mahina ang kanyang boses. Halos pabulong na. Chenilyn, bukas alas 6, puntahan mo ako sa spot natin. Kinabukasan, pumunta nga ako dun sa parke malapit sa Pakong River. Doon, nakita ko siya. Tiyakap ko siya ng napakahigpit. Malamig ang kanyang balat, pero ramdam ko pa rin ang init ng kanyang presensya. Habang nag-uusap kami, tumunog yung aking cellphone. Ang mama niyang nasa kabilang linya. Umiiyak. Chenilyn, si Pimpim, kagabi pa siya namatay. Nalaglag ang aking cellphone. Paglingon ko, wala na si Pimpim. Ang iniwan lang ay malamig na hangin at huni ng isang lalebay naming dalawa. Umalingaw-ngaw sa dilim. Pagbalik namin sa San Jose Antique, sinikap kong kalimutan ang mga nangyari. Pumasok ako sa kolehiyo, nakipagkaibigan. Pilit na iniwan sa alaala ang gabing iyon sa Thailand. Ngunit isang gabing maulan, nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Walang pangalan, walang numero. Nang sagutin ko naman, isang pamilyar na boses ang aking narinig. Chenilyn, labas ka. Nandito ako. Kinabahan ako. Pagdungaw ko sa bintana, nakita kong isang babae nakasuot ng puting scarf. Nakatayo sa gitna ng ulan. Malayo pa lang, pero sigurado na ako, si Pimpim iyon. Mabilis akong bumaba at hinabol ko siya. Sa bawat liko ng iskinita, tila siya'y palayo ng palayo. Hanggang sa dinala niya ako sa isang lumang sementeryo. Doon siya huminto, nakangiti, at nakatitig sa akin. Pimpim, nanginginig kong sambit. Ikaw ba talaga yan? Napangiti siya, ngunit malamlam ang kanyang mga mata. Chenilyn, sabi ko sa'yo, kahit saan ka magpunta, susundan kita. At bago ko pa siya nahawakan, naglaho na siya. Naiwan ako mag-isa sa harap ng isang lumang nitso. Dahan-dahan kong binasa ang pangalan. Tim Tianok, Maliwan. Lumipas ang mga buwan, pero lalong lumala ang mga pagpapakita ni Pimpim sa akin. Sa panaginip, sa salamin, kahit sa mata ng mga taong nakakasalubong ko, siya ang aking nakita. Nagpasya ako magbakasyon sa Taytay, Palawan. Umaasang makakalimot ako doon. Doon, sa tabi ng dagat, mag-isa akong naglakad sa buhanginan. Ngunit sa bawat yapak ko, may isa pang yapak na sumusunod sa tabi. Hanggang sa may malamig na kamay na biglang humawak sa akin. Si Pimpim, basang-basa, nakasuot pa rin ng puting scarf. Pero ngayong gabi, hindi na siyang masayahing kaibigan ko. Napakaputla niya, halos nabubulok na ang itsura, at ang mga mata, puro itim. Chenilyn, bulong niya. Pagod na ako, sumama ka na sa akin. Sinubukan kong kumawala, pero lalo niyang hinigpitan ng kanyang yakap. Biglang bumigat ang paligid, at ang hangin ay parang usok na pumapasok sa aking baga. Hindi ako makahinga. Habang hinihila niya ako pababa sa malamig na buhangin, muling narinig ko ang aming lalabay. Ngunit ngayong gabi, isa na itong awit ng paglisan. At sa huling sandali, bago tuloy ang magdilim ang aking paningin, nakita kong sarili ko na yakap-yakap si Pimpim. Parehong nakangiti, parehong umiiyak, parehong nilalamon ng dagat. Sa San Jose Antique,
May mga nagsasabing tuwing hating gabi, narinig ang huni ng isang lumang lalabay mula sa sementeryo. At sa Taytay, Palawan, may mga mangingisdang nakakakita ng dalawang anino naglalakad sa dalampasigan. Magkahawak kamay, palagi nakatalikod, at dahan-dahan naglalaho sa dagat. Taong 1999, huling taon ng ika-4 na baitang sa sekundarya ng mga estudyante sa Isabela State University, Kawayan Campus. Mainit ang araw at abala ang mga kabataan sa paglilinis ng paligid bilang paghahanda sa nalalapit na pagtatanghal ng mutya ng Isabela na gaganapin sa mismong quadrangle ng kanilang paaralan. Isa sa mga estudyante, si Kikay, ay kilala sa kanilang klase hindi lang dahil sa angkin niyang kagandahan, kundi dahil sa kapilyahan at pagiging palabiro. Habang nagwawali sila malapit sa gate ng universidad, bigla siya nang nagsalita. "Dito ako matutulog mamayang gabi. Huwag kayo maingay. Dito mismo sa lugar na ito ha, para makatiyak akong malinis." Napatawa lang ang buong grupo. Para bang biro lang iyon. Tipikal na banat ni Kikay. Ngunit hindi alam ng lahat, magiging huling hirit na pala iyon ng dalaga. Natapos ang paglilinis, nagsipag-uwian ng lahat para makapaligo at makapagpalit ng damit bago bumalik at manood ng pageant. Si Kikay sanay namang magdala ng kanyang motorsiklo. Ito'y regalo ng kanyang ama na kasalukuyan nagtatrabaho sa Saudi noon. Pero nung araw na yun, malas, flat ang gulong. Wala siyang nagawa kundi sumakay ng isang tricycle, pauwi upang magbihis. Ngunit pagbalik niya, mga bandang 7:00 ng gabi, ibang driver ang kanyang nasakyan. Isang lasing na lalaki. Sa halip na dumiretso sa kalsada patungo sa campus, biglang dumugo ang trike papunta sa liblib na bahagi ng Kawayang Grandstand. Nagtaka si Kikay. Tahimik ang kalsada. Ang ilaw mula sa poste ay mahina, napakadilim ng paligid. Ramdam niya kaagad ang malamig na hangin na may halong amoy ng alak. Kuya, parang nagkamali yata kayo ng daan." Medyo kinakabahan na sabi ni Kikay. "Tahimik ka lang dyan, iha. May dadaanan lang tayo." Sagot sa kanya ng driver. Humigpit ang hawak ng driver sa manibela. Nanginginig ang katawan. Doon na talaga tuluyang kinabahan si Kikay. Sa kanyang desperasyon, lumandag siya palabas ng tricycle. Kahit na umaandar pa ito, dumagundong ang katawan niya sa sementadong kalsada. Pero kaagad siyang tumayo at tumakbo ng tumakbo, sumisigaw ng tulong. Ngunit walang tao. Wala siyang marinig kundi ang sariling mga yabag at ang mabilis na paghinga. Sa bandang malapit na sa gate ng universidad nila, naramdaman niya na may humilas sa kanyang mahabang buhok. Hinila siya ng driver. Amoy alak pa rin ang hininga nito. Pilit siyang kinakalatad pabalik sa gilid ng grandstand. Pero nanlaban si Kikay. Kinigat niya yung braso ng lalaki. Sinampal niya ito at tinadyakan. Ngunit bigla itong bumunot ng patalim mula sa bulsa nito. Sunod-sunod ang saksak nito sa kanya. Tumama sa braso, balikat, at tiyan niya. Tumulo ang kanyang dugo. Dumaloy sa kanyang uniforming putit-asul. Pero sa kabila ng lahat, tumakbo pa rin siya. Basang-basa na kanyang sariling dugo. Nanginginig. Halos hindi na makita ang daraanan. Dumating siya sa lugar na kanina lang ay kanilang nilinis. Doon mismo sa may gate, huminto siya saglit. Nanginginig ang mga kamay at natumba sa mismong kinatatayuan ng kanyang mga kaklase kanina. Ang katawan niya bumagsak sa ibabaw ng lupang maingat niyang binunutan mismo ng mga damo kanina. Habang unti-unting nawawala ang kanyang malay, pabulon niyang nasambit. "Dito nga ako, hihiga." At doon na siya tuluyan na lagutan ng hininga sa mismong lugar na pinagbiro niya. Kinabukasan, nagdagsaan ng mga estudyante sa paaralan.
Ngunit bago pa man magsimula ang beauty pageant, kumalat na ang balita. Nakita si Kikay, duguan, nakahandusay sa mismong tabi ng gate. Ayon sa mga saksi, hanggang ngayon daw, tuwing gabi ng pageant sa Kawayan, may mga nakakakita ng isang dalaging ding na nagwawalis malapit sa gate. At minsan, kapag hating gabi, may marinig na tinig na mahina, bumubulong sa hangin. Dito ako matutulog. At kung sakaling may mapadaan sa lugar na iyon, lalo na kapag mag-isa, may nagsasabing nararamdaman nila ang mahaba at malamig na buhok na biglang didikit sa kanilang batok. Tila ba may humahabol pa rin at hindi nakakalimot ang kaluluwa ng isang dalagang namatay sa maling biro. Noong 2017, lumuwas si Babylin mula Basbate para mag-aral sa Naga Camarines Sur. Nakahanap siya ng dormitoryong luma na. Kahoy at bato ang gawa, amoy lumang papel at halimuyak ng amag. Sa loob ng kanilang kwarto, apat silang magkakasama. Si Babylin, ang palangiti na si Nene, ang tahimik na si Gigi, at ang bagong salta nilang kasama, si Pipay. Sa una, naging normal naman ang buhay nila sa dorm. Ngunit napapansin nila na madalas umiiyak si Pipay tuwing madaling araw. Kapag tinatanong naman nila, ang tanging sagot lang nito, "May problema lang sa pamilya namin. Huwag niyo na lang akong intindihin." Dumating ang 2 linggong bakasyon. Unang umuwi si Babylin at Gigi. Naiwan sila Nene at Pipay para sana sabay din umuwi kinabukasan. Pero mga bandang hapon, nagising si Nene na wala na si Pipay sa kama nito. Naiwan ang bag nito. May text na ito sa kanya. Nene, pakilak na lang ang cabinet ko. Naiwan ko yung susi sa lamesa. Nagmamadali kasi si Mama. Pasensya na di na ako nakapagpaalam. Sinunog na lang ni Nene ang bilin sa kanya. Nilak niya yung cabinet at siya'y umuwi na rin. Makalipas ang ilang araw, nagreklamo ng ibang mga boarders. May mabahong amoy daw na nagmumula sa kwarto nila. Pinutuhan ng landlady at natuntun niyang pinagmumulan ang cabinet ni Pipay. Pagdating nila Babylin at Gigi, binuksan nila yung aparador gamit ang susi ni Nene. At sa loob, nandun si Pipay. Nakaluhod, nakadilat, nakanganga, at naninigas. Halos magkaskas ang kuko sa pader ng cabinet. Tanda na pilit niyang lumabas, pero walang nakarinig. Ang bangkay niya ay 3 araw ng patay ng matagpuan. Ngunit ang nakakapanindig balahibo, yung huling text daw na natanggap ni Nene, ipinadala daw matapos mamatay si Pipay. Matapos ang insidente, ipinasara ng may-ari yung dorm. Ngunit hindi yun ang wakas para kila Babylin, Nene, at Gigi. Lumipat na lang sila ng bagong dorm. Ngunit gabi-gabi, may kakaiba silang naririnig. Si Nene, na siyang huling nakakita ng text ni Pipay, ang pinaka-naapektuhan. Tuwing hating gabi, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na iyak mula sa kanyang cabinet. Nang minsan buksan niya iyon, wala naman laman. Maliban sa isang piraso ng buhok na pamilyar sa kanya. Buhok ni Pipay. Lumapit siya sa isang albularyo sa Naga, si Katikyo, at doon nila narinig ang nakakapanindig balhibong paliwanag. Hindi siya umalis sa inyo. Ang kaluluwa niya ay naiipit pa rin sa cabinet kung saan siya huling huminga. At kayo, lalo ka na Nene, ay iniwanan niya ng piraso ng kanyang sarili. Isa-isa niya kayong tatawagin. Mula nga noon, hindi na sila mapakali. Si Gigi, minsan naglalakad pa uwi. Nakarinig siya ng, "Gigi, halika!" mula sa madilim na eskinita. Si Babylin naman, habang natutulog, nagising na may malamig na kamay na humahawak sa kanyang mga paa. At si Nene, isang gabi, nagulat na lamang na bukas ang kanyang cabinet at nakasabit sa loob ang damit ni Pipay.
Kahit ilang ulit niya na itong tinapon. Pinilit ng tatlo, nakalimutan na lang ang lahat. Nagpatuloy na lamang sila sa pag-aaral. Ngunit nang dumating ang gabi bago ang graduation nila, nagkayaan silang tatlo na magsama-sama muli at matulog sa iisang kwarto. Akala nila, yun ang huling gabi na haharapin nilang mga alaala. Ngunit madaling araw, nagising si Babylin. Wala na sa tabi niya sila Nene at Chichi. Nang silipin niyang cabinet, halos himatayin siya. Nakapasok sila Nene at Gigi sa loob. Parehong nakaluhod, parehong nakadilat, at parehong nakanganga. Gaya ng pagkamatay ni Pipay. Napalon si Babylin sa takot at doon niya narinig ang mahinang tinig mula mismo sa loob ng cabinet. Hindi na ako nag-iisa ngayon, Babylin. Ikaw na lang ang kulang. Tumakbo siya palabas ng dormitoryo. Ngunit sa bawat pintuan ng mga silid na kanyang daraanan, iisa lang ang tunog na kanyang narinig. Ang pag-iyak ni Pipay, papalakas ng papalakas. Mula noon, hindi na nakita pa si Babylin. Ang kwento, naiwan lamang bilang bulong-bulungan ng mga estudyante na dumadaan sa lumang dormitoryo ng Naga. At ang cabinet, nakatayo pa rin. Sarado. Pero minsan daw, kapag napabadaan ka, may marinig ka mga kumakaluskos mula sa loob. Isang pabulong na boses na parang humihingi ng tulong. Pakinak mo ko ulit. Si Boyet, isang batang civil engineer mula Pangasinan, ay na-assign sa isang damuhalang proyekto sa Bulacan. 8 pa lang ang nagagawang poste na pauwiin siya ng kanyang senior engineer na si Kokoy. Pagbalik nila, 12 na kaagad ang poste, kahit imposibleng matapos yun sa loob ng 3 araw. Isang araw, inutusan si Boyet na itapon ng isang kahon. Nang hindi na siya nakatiis, binuksan niya ito at tumambad ang 4 na pares ng tsinelas ng mga bata. May mga dugong nakadikit pa. Sa kanya naalala, 4 din ang nadagdag na poste. Kinabukasan, hinarap niya si Kokoy, pero hindi ito nabigla. Sa halip, pinakita nito sa kanya ang litrato ng kanyang pamangkin na 3 taong gulang pa lamang na nasa Caloocan. Walang sali-salita, malinaw ang mensahe. Kung ayaw mong maging 13 pose dito, manahimik ka na lang. Kaya umuwi kagad si Boyet upang balaan ng kanyang ate. Bantayan mo si Bunso, huwag mo iiwan. Saad niya dito, pero hindi niya masabi ang buong katotohanan. Lumipas ang mga linggo, nagsimulang makakita ng kakaiba ang pamilya niya sa Caloocan. May mga maliit na yapak ng putik, kahit wala namang batang pag-alagala sa kanila. May narinig na tawanan at iyakan ng mga batang hindi nila kilala. At kung minsan, nagigising ang kanyang ate, nakabukas ang gate, parang may pumasok na hindi nila namamalayan. Isang gabi, muntik nang mawala ang pamangkin niya. Nakita ng kanyang ate na nakatayo ito sa labas ng kanilang bahay. Hawak-hawak ang kamay ng isang aninong bata na agad din naman naglaho sa dilim. Tinawagan ni Boyet si Kokoy. Desperadong humingi ng tulong. Pero ang sagot lamang nito, mas mabuti na nakikita mo sila ngayon. Ibig sabihin, napansin ka na rin nila. Pagdating ng pandemya, namatay si Kokoy sa COVID. Akala ni Boyet, doon na natatapos ang lahat. Nag-resign siya sa trabaho at lumipat sa Baguio. Pero hindi pa rin siya mapalagay. Sa bagong site na kanya pinagtatrabahuhan, napansin niyang muli ang mga poste. 12. Kinabahan siya, pero hindi nagsalita. Hanggang isang gabi, habang sinusukat niyang mga plano, may narinig siyang yabag ng mga bata. Maliliit, basa ang sahig na parang may tumulong tubig. Pero nang kanyang silipin, mga yapak ng bata ang naiwan doon sa alikabok. Habang lumalalim ang gabi,
Isa-isang nagising ang mga trabahador sa barracks. Lahat sila nakakarinig ng iyakan, tawanan, at mga paang nagtatakbuhan. Sa madaling araw, nakita nila si Boy na nakatayo sa gitna ng site. Tulala, hawak-hawak ang isang pares ng tsinelas ng bata. Duguan. Kinabukasan, natagpuan ng mga manggagawa ang isang bagong poste na hindi nila inutos ipagawa. 13 na. At sa mismong ilalim nito, naroon ang helmet ni Boyet. Basag na nakabaon sa simento. Sa Baguio, kumalat ang kwento. Tuwing hating gabi, may marinig na mga batang tumatakbo sa paligid ng 13 poste. At kapag binilang ang mga trabado, hindi lang ito 13. May mga pagkakataon, nagiging 14. Time mo na. Sakto 2:15 AM. Hindi naman talaga siya nakakatakot. Pero alam namin sa sarili namin na yung vinidyo ng kapatid ko nung time na pumunta kami sa isla ng Quezon Province, hindi tao. So last week, nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko nung mag-beach. So dahil malapit na din yung birthday ko, edi tinuloy na namin nung Friday. Kasama kapatid ko, umalis kami ng Friday ng madaling araw. 2 days and 1 night kami doon. Tapos so far, okay naman yung buong maghapon na magkakasama kami. Yun nga lang, napili namin cottage. Medyo maliliit yung mga cottage nila eh. So kailangan talaga para magkasya kami. May isang matutulog sa tent. At kapatid ko ang natulog sa tent. Eh sakto din naman, natapos yung kwentuhan namin around 11 or 12 AM. Yun, sakto nakatulog na yung kapatid ko doon. Gusto na din daw niya doon matulog sa tent. E di hinayaan na namin. Nung kinumagahan dahil nga pauwi na kami, di nag-ready kami ng gamit. Wala man sinabi kapatid ko except nung gabi nga lang talaga nilamok siya. Di yun na nga, nakauwi na. Tapos, may sinabi tong kapatid ko na, ate, may na-videohan ako, tingnan mo kakaiba. Binidyohan daw niya yun, mga around 1 or 2 AM. Dahil nga daw wala siyang magawa, bigla siyang nagising nun. Di yun, flashlight siya dito, flashlight siya doon. Tapos sumakto na tong ilaw na to, nakita niya dun sa bundok ng isla. Medyo malayo siya. Tapos kakaiba nga daw, yung napanood ko tong video na to, ilang beses, hindi siya hulma talaga ng tao. At papapanood ko na sa inyo. Gusto ko din malaman yung insights nyo, kung ano yung nakikita nyo dun sa ilaw, kung ano yung hulma niya. Kasi honestly speaking, mukha talaga siyang alien. Sa tingin ko ha, ewan ko sa tingin nyo. Ano yan? What the fuck?